Actually, nakausap ko to si Doc Willie. So, mabilis lang, mga 5 minutes lang kasi napapagod na talaga siya agad. And kitang-kita ko, very dehydrated, tuyo yung skin niya, and talagang nangihina yung katawan. And inamin niya sa akin, itong bukol na to ay... Today is, I think, August. Thursday ngayon, Dr. Thursday, August. Payat ni Doc Willie, no? Kung makikita natin sa mga dati niyang videos, bagsak yung katawan niya dito, yung balikat, yung braso ni Doc. Tsaka kita naman sa mukha niya na mas matamlay yung itsura ni Doc Willie. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. At actually, sa all these 10 days, pinakamalakas ko na ito. Tapos kung mapapansin natin, parang medyo paos, no? Si Doc Willie. Iba yung boses niya dito. Parang hindi malinis yung pagsasalita niya. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ako naramdaman. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Although, ang feeling mo lang, lagi lang may mabigat. So, ibig sabihin, very vague yung mga symptoms na pinakita kay Doc. Di niya ma-pinpoint kung saan nanggagaling yung pain or yung discomfort. Basta meron daw mabigat. So, pag ganun, talagang hindi agad obvious yung mga sintomas. Pwedeng mas late malaman kung ano man yung sakit ng pasyente. Mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. May hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Ini-expect ko, aging. So, yung mga unang pinakita rin ng mga senyalis kay Doc, di mo ma-pinpoint kung saan nanggagaling. Kasi sabi niya, nahihirapan siya sa mainit, tapos nangihina, tapos sa paglunok niya, merong something daw na nahihirapan siya. And nakorelate nga niya to sa baka nga signs of aging. Kasi similar yun kapag nagkakaedad, of course, nababawasan yung muscle sa katawan, nangihina kasi nga mas mababa na yung energy levels. So, hindi pa agad nalaman ni Doc kung ano ba talaga nangyayari. Pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain. Matagal na ako masakit ng likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Okay, so 8 months ago. So, 8 months before siya hospital or before gawin tong video na to, doon na siya nagkaroon ng back pain. Although meron naman daw siyang back pain before, pero ngayon meron na siyang mas intense na pain dito sa likod tapos umakyat daw pataas. So, kapag ganyan po yung mga sintomas natin, kunyari matagal na tayong may iniinda sa katawan. So, sabihin natin masakit yung tuhod, pero biglang nagbago yung intensity. Biglang dati kinakaya mo pa, pero ngayon parang hindi na. Parang mas hirap ka na maglakad o kaya naman lumilipat sa kabila. Kapag ganun po, dapat pinapacheck na rin sa doktor. Kasi baka hindi na yun basta-basta kirot baka may nangyayari ng something dun sa tuhod or kung sa mga parte ng katawan. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Okay, so makita natin dito, no, may mga marka or may mga sugat nung biopsy ni Doc. So sa biopsy po, again, nasabi na rin natin sa dating videos yan, ang ginagawa po dyan, kumukuha ng napakalit na sample dun sa bukol. And then yung sample na yun isasend sa laboratory, titingnan ng mga doktor sa microscope, alamin nila kung ano bang uri ng bukol yun. Kasi ang mga bukol, pwede po yung infection, pwede po yung cancer na malignant, ibig sabihin kumakalat, or pwede namang bukol na benign, ibig sabihin hindi siya masyadong kumakalat. Kumbaga siya yung mga mababait na bukol. So ito po ay example ng picture ng pasyente na nag-undergo ng CT-guided biopsy. So sa pasyente na to, meron din siyang bukol sa likod niya. So kung makikita natin dito, ito po yung resulta ng CT scan, tapos ito yung needle na tinusok sa kanyang likuran. So manipis po yung needle na yan. And ang maganda po dito, kapag may CT scan kasi, kitang-kita ng mga doktor kung saan lang sila dapat tumusok, yung direction ng needle. Kasi kapag nalihis po yan, napunta sa ugat, ibang parte ng katawan, of course, delikado, baka duguin yung pasyente. So, gamit ang CT scan, mas diretso po or mas sakto dun sa bukol yung dulo ng needle. So, mas safe siya. So, ito naman po another example ng biopsy. Ang ginamit naman dito ay ultrasound. So, pwedeng ultrasound, pwedeng CT scan. So, ito yung needle na kulay puti. Tapos, ito po yung bukol, yung maitim. Dito pinakamasakit, mga T10, thoracic 10. Ayun. Okay, so ibig sabihin po ng T10, yan po yung parte ng buto or ng gulugod pinaka naapektuhan. So may bilang po kasi yan dito sa spine natin. Kaya tayo nakakatayo ng diretso. So dito naman, ito po yung CT scan ni Doc. Tapos kung makikita natin, may mga sira yung buto niya. Ayan, no? May sira dito. Mga sira-sira po yun. Ibig sabihin,
masakit po talaga to kasi any disease or any bukol na sumisira ng buto, masakit po yan para sa pasyente. Kasi number 1, andyan po yung mga nerves ng katawan natin. And number 2, sobrang pain sensitive ng mga buto natin sa katawan. And kung ikukumpara natin sa normal na spine, sa CT scan, ganito po yung itsura. So malinis, wala masyadong mga butas-butas. Pero yung dito sa kay Doc Willie, may mga butas-butas talaga. Tsaka kita natin na hindi normal yung kanyang spinal column. Di ako makahiga sa gabi. Pag higa ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ang dahilan po yun kasi mas nadidiin yung likod niya sa bed. So kapag mas nadidiin yun, mas nakokompress din yung bukol, pati yung buto sa likod mas naiipit din. So mas masakit talaga. Kumpara kapag nakaangat yung ulo niya, medyo mas less yung pressure dun sa bukol. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Hindi nagpakita talaga. So wala talaga, no? Di talaga nagpakita yung bukol ni Doc kasi by ultrasound, hindi rin po siya 100% makikita agad kasi yung ultrasound ang tinitingnan lang po dyan, yung atay, yung kidney, yung pantog, gallbladder, yung mga solid organs. Pero kung malinis doon, walang mga bukol doon, tapos sabihin natin nasa bituka minsan o kaya nasa bandang likod, hindi po yan makikita agad by ultrasound. And sa mga blood test, of course, kapag yung cancer wala talagang nilalabas signs sa dugo mo, hindi rin po yan basta-basta madedetect. Unless meron ka talagang mga history na before ng cancer, yun po, may mga blood test po tayo for cancer detection. Pero ang nagtataka ako, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. So pag ganyan po, makakaisip na tayo ng talagang may something, no, na nangyayari doon sa likod ng pasyente natin. Remember, yung back pain dito sa may bandang baba, very common po yan sa mga may spondylolysis, spondylolisthesis, yung mga kumbaga sakit ng pagtanda. Kasi nagkakaroon po ng changes sa pag-eedad dito sa bandang likod. Doon sa tinuturo ni Doc. Pag dito banda. Pero dyan common kapag medyo nagkakaedad na. Pero pag umaangat, lumilipat yung pain, o kaya sumasakit, hindi mo na kinakaya, maganda po kung ipapacheck natin. Nandiyan lang ang bago na yun. Hindi ko pwede magsalita ito. Nakapagod po. Nakakimo ako nakakimo. Okay, very common po to sa mga patients na ongoing ang chemotherapy. Iba talaga nanghihina yung katawan, yung iba dyan nagsusuka, naduduwal, nahihilo, and may mga iba pa pong side effects yan. Although yung mga doctors po natin, may mga ibibigay naman sa inyo na pangontra sa side effects para hindi po kayo mahirapan. August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Ang ginagawa po kasi ng chemotherapy, pinapatay po niyan yung mga cancer cells sa katawan. So, para hindi siya kumalat. And of course, para yung size ng bukol hindi lalaki and hoping na mas lumit pa siya. And para makatulong din sa mga sintomas na nararamdaman ng pasyente. So, maganda po maging open tayo sa mga doctors natin, lalo na sa mga pasyenteng nag-ongoing ng chemotherapy. Sabihin natin kung ano yung nararamdaman natin ng mga side effects para ma-adjust po yung mga dosage. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Pag mga mobile talaga, sila pa yung ang bilis magkaroon ng sakit . Pag yung mga masasama ugali, sila yung mas healthy. So, lahat maging masama na ugali. Joke lang. Okay, so sa diagnosis, ito pala yung sabi, biopsy of massive abdominal mass. Ibig sabihin, malaki na bukol na nanggaling sa tiyan. And ang diagnosis nila is malignant nerve sheath tumor. So, isang uri po ito ng cancer na kung saan ay tumubo or nanggaling sa mga nerves sa katawan ng tao. Of course, ang nerves, anywhere meron. Simula ulo hanggang paa. Kahit saan pwede siya tumubo. Usually yan, pwede sa, of course, sa tiyan, sa abdomen. Yung iba naman pasyente sa kamay, sa paa, o kaya dito sa legs. And kapag sinabi natin malignant, yan po yung uri ng cancer na kumakalat. Sa ibang organs ng katawan, pwede siya tumubo doon or kumalat doon. So, ito naman po yung MRI. So, after nung CT scan ni Doc, nagpa-MRI siya. Sa MRI po, nire-request din yan para mas malinaw yung picture na makuha. Para mas alam natin kung hanggang saan kumakalat yung bukol ng pasyente. So, ito po yung sabi sa report ng MRI. Sa impression or diagnosis, 16 cm. Okay, so napakalaki po, no? Prevertebral mass,
simula T7 to L1. Ibig sabihin yan po yung parte ng buto na naapektuhan. According din dito, apektado rin po yung pleura. So sa pleura po, bahagi po yan ng baga. Tapos yung aorta, medyo nadikitan din. Aorta po yung pinakamalaking ugat natin sa katawan. Yan po yung ugat na galing sa puso. Kahit ako sa mga previous patients ko before, hindi po ito yung common na nakikita natin. Although may mga nakita na rin po ako nito dati, pero sa ibang parte yun ng katawan, usually sa legs, sa kamay. So mas kita agad and mas napapacheck agad ng mga pasyente. Pero dito kay Doc Willie, nakatago po siya na hindi agad obvious yung mga senyales kasi nasa likod po siya and nakatago siya dun sa harap ng spine. And since dun siya nakalagay, apektado po yung mga vital organs dun. Sinabi ko kanina, yung aorta, yung ibang bahagi ng baga, at yung mga parte ng buto. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yun. Hindi mo makakapaya ito kapay mo. Ang mga kapalang dito, yung usual lang. Kasi nasa likod siya eh. Kung dito tumubo yan sa pinakaharap, pwede yan makapa ng doktor na may something na tumutubo kasi irregular yung bukol. Pero dito, lalaki lang siyang ganun pero hindi nga yun na pansin ni Doc Willie na relate natin sa aging. So paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, magang-maga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to, pero ito maga to lahat, maga. Okay, so yun po no, mga vital organs na naipit, pati pala tong inferior vena cava. Yan po yung ugat na balikan ng dugo papunta sa puso. So kapag naipit po yan, mamamanas po yung paa ng pasyente. Tapos na-relate na rin natin yung mga dati niyang senyales na parang may something na mabigat, na hindi niya ma-explain, may vague na nararamdaman siya. Yung pala may tumutubo na dun sa kanyang bandang likuran. Ito rin yung nag-explain kaya siya medyo hirap lumunok nung unang part ng video. So ito po mga ugat bandang tiyan ni Doc. Nangyayari to kasi nga barado yung inferior vena cava niya. So, ang ginagawa ng katawan ni Doc, humahanap or binubuhay yung mga ibang mas maliliit na ugat para makabalik siya sa puso. Kasi barado yung parang pinaka-main na highway yung IVC. So, kapag barado yung highway, hahanap po yan ng mga maliliit na daanan or mga roads pabalik sa puso. Kaya naglalabasan po itong mga gantong klase ng ugat. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. So, ito po yung picture ng CT scan ni Doc Willie. So, ang laki po, no? Malaki po yan para sa isang bukol. So, nakahati po yung pasyente. Imagine nyo nakahati. Tapos, ayan, may arrow naman po. Itong may asterisk, yan po yung parang pinaka-bukol din. Tapos, may mga halo-halo pong mga patay na tissues. May mga dugo or mga tubig. Tapos, kung makikita natin, palabas siya, no? Tapos, nasa pinakalikuran po talaga. And dikit na dikit dun sa mga ugat niya sa katawan. Pati yung ibang bituka naiipit din. Actually, ito pong mga sarcoma, in general, talaga pong aggressive sila. Ibig sabihin ng aggressive, ang bilis-bilis nila tumubo. Ang bilis nila lumaki in a very short span of time. So, ganun po yung nature nila. Kaya minsan na di-discover to ng mga pasyente, talagang malaki na or medyo kalat na talaga sa katawan. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at tsaka hindi lang yun, nagtago. Saan ko nakuha to? Think stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Kapag sobra-sobra talaga yung stress na nare-receive ng katawan ng tao, pwede kasi bumaba talaga yung resistensya ng katawan niya. Of course, si Doc Willie, alam niya yung mga risk factors ng iba't ibang cancer. Wala naman daw siyang risk factors. Very healthy ang lifestyle, tama yung kinakain, wala daw family history, pero exposed siya sa iba't ibang uri ng stress. Lalo na siguro nung tumakbo siya, nung nakaraan, and nakakabasa siya ng mga comments sa social media niya. Of course, si Doc Willie, busy yan sa mga charity works, sa pagko-content. Araw-araw nagko-content yan si Doc, araw-araw nagba-vlog yan. Sobrang exposed siya sa social media world. Ang dami kasing fake accounts ngayon. Mga troll, mga talagang nagko-comment ng masasama, attacking the person. So, nakaka-apekto po yan sa health, sa mental health, and of course, kahit sa physical health. So, very important po, no? Umiwas tayo sa stress. And of course, tayo rin, dapat kung wala naman tayong magandang sasabihin sa ating kapwa, dapat sa sarili na lang natin. Libre na ngayong maging mabait ba't di pa natin gawin? Again, ang sarcoma, isang uri po yan ng cancer na napaka-aggressive, ang laki-laki, very bulky, and
napakabilis lumaki po. Marami pong types yan. Pwedeng sa muscle nang gagaling, pwedeng sa fat, pwedeng sa mga buto. Itong kay Doc Willie sa ugat or sa mga nerves nang galing. Pwede sa paa or sa kamay or pwede rin sa loob ng tiyan. Doc, ano po yung mga senyales na posibleng meron akong ganito? Depende po kung saan tumubo yung bukol. Ito po kay Doc, wala siya unang nakitang senyales nung una. Very vague, hindi ma-pinpoint kung saan yung mabigat or kung saan yung masakit. And then eventually, nagkaroon ng back pain. Nagpakita na lang yung back pain kasi nga lumalaki na yung bukol and kinakain na yung mga buto doon. So kung medyo nasa loob talaga ng katawan, medyo mahirap po talaga yung senyales niya. Kung sa mga kamay, paa, tumubo, mas madali kasi mas makakapa po yun ng mga pasyente. So mas maaga sila nagpapacheck. Dok, paano namin malalaman ng mas maaga kung meron kaming ganito? Tulad ng sabi ko kanina, kunyari meron kayong nararamdaman na pagbabago doon sa mga iniindan yung sakit. Kunyari yung sa tuhod na dati naman wala kayong nakakapa dyan or may masakit sa tuhod pero biglang mas grabe na yung sakit niya or lumilipat ng pwesto o kaya naman dito sa leeg, sa likod, may nakakapa kayong mga bukol, dapat nagpapacheck po agad sa doktor. Lalo na kung may history po kayo ng cancer sa family nyo. Sabi natin yung parents nyo nagkaroon ng breast cancer or kung anumang uri ng cancer and kung meron kayong mga risk factors. So ito po yung mga risk factors ng sarcoma. Unang-una dyan kapag may exposure po tayo sa mga iba't ibang chemicals. Unang-una yung sigarilyo and sa mga factory workers na gumagawa ng plastic kasi may mga iniimit pong mga harmful chemicals yan Sa stress, number 1 po yan kasi pag stressful tayo, bumababa yung immunity natin, nagkakaroon ng pagbabago sa immune status, pwede po yun makaapekto. Sa mga kinakain natin, kung lagi tayong processed food, lagi tayong nasa fast food, and of course, may mga genetic conditions po na namamana. Kung may mga tumatakbo sa pamilya natin na may cancer sa genes, pwede po yun mag-mutate and pwede po magpakita sa inyo. So, para sagutin ang title ng video na to, actually, nakausap ko to si Doc Willie. So, mabilis lang, mga 5 minutes lang kasi napapagod na talaga siya agad and kitang-kita ko, very dehydrated, tuyo yung skin niya and talagang nangihina yung katawan. And inamin niya sa akin, itong bukol na to ay inoperable. Ibig sabihin, hindi siya kaya operahan. Inoperable siya kasi yung kapit niya doon sa mga buto tsaka sa mga vital organs is talagang kapit na kapit. Inoperan pa si Doc, pag binuksan pa siya, mas risky yung kakalabasan. So for now, umaasa tayo sa ongoing na chemotherapy ni Doc, hoping na lumiit yung bukol and talagang mag-disappear siya. Let's pray for the faster recovery ni Doc Willie kasi marami siya talaga natutulungan sa mga free videos niya and sa mga charity works. Kung meron kayo tanong, comment down below and kung nag-benefit kayo sa video na to, please follow my social media pages. Doc Willie, pagaling po kayo, palakas po kayo ng katawan, magkikita pa tayo soon.